naglabas na ng sama ng loob kay BBM. Isang Marcos loyalist di umano ito at naniniwala din naman siya na si BBM ay hindi parte sa nangyayaring korupsyon ngayon. Pero ang tanong, si BBM may ginagawa bang aksyon para mapanagot ang mga buhaya na ito? Sa mga loyalista nga, panoorin nyo rin po ito. Sana ganito kayo mag-isip. Hindi yung puro kayo ipagtanggol. Kitang-kita naman ang karamihan kung ano talagang totoong nangyayari ngayon. Pero paalala, ito pong si Jimboy Tiongco ay naniniwala pa rin naman talaga siya na hindi daw sangkot o parte si BBM sa nangyayaring korupsyon. Pwede tayong maniwala sa ganyan. Pero kung walang ginagawang aksyon, kailangan pa bang mananatili siya dyan? Ito ang video. Mr. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., I will address you politely, even though I hate your guts violently, in respect for the office that you hold that represents the leadership of our country. So many people have died. How many more have to die before you take action? I know you are not dumb, blind, or deaf to the predicament that the Filipino people are suffering right now and the problems that besiege our country. Is it because of people beside you who are covering the truth from you, that they also have something to hide? I believe, Mr. President, or I say, I will give you the benefit of the doubt that you are not part of this corruption, but you know who these people are. You cannot play dumb and deaf anymore to this, Mr. President. The whole country knows who these people are. And if you do not act now, it is like complacency, or even us thinking that you are part of it. I dare not say that because I wish that you are not a part of it. People are dying, Mr. President. We need you to be presidential. We need you to act quickly. And now, no more investigations, Mr. President. No more commissions. No more empty promises. If you do not read the writings on the walls, Mr. President, and the obvious predicament that our country is in, not only in disasters and catastrophes, but even the economy and the pride of the Filipinos, you will end up disgraced, deposed, hated and hunted by the very people who trusted you and you betrayed when we voted for you. Mr. President, act now. God bless the Philippines. O sana makarating sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos yan. Sana ay makinig din naman siya sa mga bumoto sa kanya, sa mga sumuporta sa kanya. Parang nangyayari kasi ngayon. Ayan na, puro pangako siya. Lalo na ngayon sa nangyayaring pagbaha sa iba't ibang lugar, resulta ng bagyo, may mga nasirang bahay, ando na yung mga pangako. O, may mga pangako na naman. Yung nga lang kasi, yung mga pangako na yan, mas marami pa kaysa aksyon. Yun ang nakikita ng iba. Eto naman, sa usapin ng korupsyon, ay ito pong si Jimboy Tiongco ay naniniwala din naman siya talaga na yun nga, sana hindi parte si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyayaring korupsyon ngayon. Naniniwala ba kayo na hindi siya parte dyan? Naniniwala ba kayo na hanggang kay ganito lang? Nababanggit si Saldico, Congressman Saldico at si Tambadaw, hanggang dun lang? At itong mahal nating Pangulong Bongbong Marcos ay walang kinalaman pagdating sa ganyan? Okay, pagbibigyan natin yung mga ganyang paniniwala ng ibang Marcos loyalist kagaya nito. May mga Marcos loyalist naman na ganito mag-isip, hindi kagaya ng iba loyalista nga, di ba? Yun nga lang, yung aksyon
paano niya mapahinto itong korupsyon. Kasi balibalita natin, 2026 budget ay questionable na naman. Gusto nga ni Congressman Toby Tiangco na ilabas sa publiko yan, yung tungkol sa budget na naman sa 2026. Ano na namang nakalagay dyan? Ano na naman kaya ang pamamaraan nila para mabusog na naman ang mga buhaya? Okay, hindi natin sisihin si Marcos kasi mabait daw masyado yan. Tulungan natin siya kung ano yung dapat gawin niya. Hindi yung puro na naman pangako, puro na naman salita ng ganito, ang daming sinasabi, pero iba sa nangyayari sa realidad. Kaya paano siya papaniwalaan ng karamihan? Kung hindi na kaya, mag-resign na. Ito ang reaction po ng mga netizens dyan sa panawagan ng isang Marcos loyalist di umano na si Jimboy Teongco. Sabi ni Jay Lagumbay, walang mangyayari kung puro lang tayo panawagan dahil parte siya sa mga pangyayaring korupsyon. Dapat magkaisa na ang taong bayan para siya ay pababain at muling iayos ang bayan natin. Tingnan nyo, yun na po ang katanungan. Parte ba siya ng korupsyon? Hindi ba siya parte ng korupsyon? May mga naniwala na kasama siya dyan. Sabi ni Mercado Jason, akala nyo matatablan pa ng ganyang letter nyo? Lalabas lang yan sa kabilang tenga. Nagsasayang lang kayo ng laway. Ako, yan ang mahirap ngayon. Yung kahit anong panawagan, ikaw, ano yung panawagan mo kay Pangulong Bongbong Marcos? Alam natin, hindi pakikinggan yan. Pero sana kung magsama-sama at baka sakaling maramdaman na niya ang galit ng taong bayan. Ito lang, thank you. Bye-bye.